Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong matapat na tagapagbalita na laging may kurot ng katatawanan sa gitna ng seryosong usapan. Tulad ng sabi ng kasabihan, sa Pilipinas ang politika ay parang telenovela, punong-puno ng twist, drama at mga artista na hindi mo alam kung sino ang bayani o kontrabida. Ngayon, pag-uusapan natin itong mainit na issue. Bakit ba sobrang excited ang ilan sa turnover sa ICC at bakit nagalit si Senador Bato de la Rosa sa pressure na surface o lumabas siya? Factual tayo ha, critical pero may wit. Kasi kung hindi, baka matulog kayo sa sobrang haba nitong video na ito. Hindi, kung ano lang naman to, couple of minutes. Una, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas, mga taga Maynila, Cebu, Davao. Kayo ang backbone ng bayan. Sa United States, lalo na sa California at New York. Salamat sa pagpupuyat. Sa Canada, mga kaibigan sa Toronto at Vancouver, keep warm at keep watching. Australia, mula Sydney hanggang Melbourne, good day at mabuhay. United Kingdom, London at Manchester, Fox, Tea Time with Truth. Hong Kong sa gitna ng busy life, salamat. United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, OFWs, kayo ang heroes. Denmark, Copenhagen, Pips, tak for watching. Japan, Tokyo at Osaka, Arigato, gozaimasu. Italy, Roma at Milano, Gracie, espesyal para sa mga OFWs at kabataan. Ito ay para sa inyo, para maging aware at empowered kayo sa politika ng bayan. Kung bago ka rito, subscribe na. Hit that bell para hindi mo ma-miss ang susunod na satirical commentary. At kung member ka na, salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo malakas laban sa kasinungalingan. Magsimula tayo sa facts, mga kaibigan. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief yan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nasa gitna ng kontrobersiya dahil sa ICC investigation sa drug war. Noong late 2025, lumabas ang rumors na may arrest warrant daw mula sa ICC laban sa kanya para sa alleged crimes against humanity. Ito'y dahil sa kanyang role sa Oplan Double Barrel na nagresulta sa libo-libong patay. Pero sabi ni Bato, ito'y laban sa droga na sumisira sa pamilya at lipunan. Ngayon noong January 2026, naglabas siya ng pahayag. Bakit sobrang excited sa ICC turnover? Sabi niya, bakit ba gustong-gusto ng ilan na isurrender ang isang Pilipino sa dayuhang korte? It's like saying, sige, ibigay na natin si Bato sa mga Kano or Europeo. Pero para ano? Para maging puppet tayo? Parang yung mga politiko nagpapanggap ng patriot pero sa likod excited silang magpa-colonize ulit. Ayon sa DOJ, surrender ay option bukod sa extradition. Pero ang team ni Bato ay tumututol, citing RA 9851 na hindi daw applicable. At ang Supreme Court, junk ang motion niya to surface the warrant, parang hide and seek, pero walang premyo. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, ang drug war ay hindi perpekto, pero nakuha ba nito ang libo-libong adik sa kalye? Oo, at si Bato ang naging mukha nito. Pressure to surface, bakit hindi sila mag-focus sa local justice system? Kasi mas madaling sisihin ang iba kaysa ayusin ang sarili nating korte. Parang yung estudyante nagka-copy sa exam imbes na mag-aral. O ang ICC ay international body, pero bakit ba silang sobrang interested sa Pilipinas? Data shows na mula 2016 to 2022, mahigit 6,000 ang namatay sa official ops, Pero critics say okay, pero bakit hindi sila mag-focus, di ba? Pero, mga kaibigan, data shows na mula 2016 to 2022, mahigit 6,000 ang namatay sa official ops, pero critics say mas mataas. Pero si Bato, mga kaibigan, sabi niya, it's necessary evil laban sa droga na pumapatay ng mas marami. Millions affected by Shabu, Sa kanyang Senate hearings, inamin niyang mas may abuses pero hindi daw policy. Okay. Mga kababayan, ang ICC parang yung kapitbahay na laging nakikialam sa away ng pamilya mo o bakit mo pinagalitan ng anak mo, wala ka namang alam sa context. At ang mga local critics, parang yung mga dating kaalyado ni Duterte na biglang lumipat sa kabilang team, turncoat match.
Sovereignty issue ha, bakit hindi tayo magtiwala sa sarili nating hustisya? Para sa mga OFW, sisipin ninyo, kayo na nasa abroad, nakikita ninyo ang foreign interference sa ibang bansa. Dapat tayo independent. Ano sa tingin ninyo mga kabataan? Comment down below. ICC ba ang solusyon o dagdag problema? Like if you support Batos' stand. Ngayon, sino ba ang nagpupush ng pressure to surface? Mga opposition figures tulad ni Jokno na nagcha-challenge na i-turn over ang transcripts. At ang gobyerno DILG monitoring daw si Batos movement. Parang stalker sa Parang stalker sa social media, ha? O nasan ka na ba to? Lumabas ka. Pero sabi ng lawyer niya, hiding for safety. Ito'y political chess, ha? Si Marcos admin ay nasa gitna. Cooperate ba siya sa ICC para sa international image? O protect allies, ha? Noong November 2025, leak ang warrant rumor. Posibleng calculated para test the waters, ha? Siya'y senador, elected by millions. Bakit hindi respetuhin ang mandate niya? Okay, kung ang ICC ang magdidesisyon sa atin, baka bukas ICC na rin ang magdidesisyon kung anong ulam natin. No adobo, crimes against chickens. Okay, sa mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo na nakikipaglaban abroad, tulad ni Bato laban sa droga, ha? Salamat sa suporta. Subscribe para sa more in-depth talks. Okay, tingnan natin ang timeline, ha? Noong December 2025, sinabi ng lawyer ni Bato na waiting for procedure. Walang official warrant shown, ha? Posibleng confidential. At kung may TRO mula Supreme Court, baka surface siya, ha? Bakit excited ang ilan? Dahil hate sa Duterte legacy. Pero data shows drug crimes down post-drug war. Parang yung ex the beater, ha? Gustong i-drug ang dating jowa. Para sa mga kabataan, learn from this. Politika ay hindi black and white. Si Bato ay may flaws pero ang intent ay protektahan ang bayan. Share your story sa comment section kung paano naapektuhan kayo ng droga. Okay, ha? Para sa mga OFWs, ito'y tungkol sa sovereignty. Kung isurrender natin si Bato, ano pang saysay ng independence? Sa abroad kayo, nakikita ninyo ang hypocrisy ng West sa human rights. Youth kayo ang future, huwag magpa-influence sa foreign agendas. ICC, International Court of Chaos. Mas maraming drama kaysa sa K-drama. Okay, subscribe na mga kaibigan. Join membership para sa exclusive content. Shoutout sa Denmark, Japan, Italy. Mga global Pinoys, kayo ang bridge o tulay. Okay, kung walang warrant, false alarm. Kung meron, challenge jurisdiction. Sabi ng ICC lawyer, defies logic. Okay, dapat local trial hindi sa The Hague. Sa Hague, mas mahal pa ang ticket kaysa sa solusyon Okay, polling comment section support ba kayo sa Bato? Like for yes. Mga kababayan, sa huli ang issue na ito ay tungkol sa pagiging Pilipino. Huwag tayong magpadikta. Si Bato ay nagsasalita para sa marami. Salamat sa pagpanood ng buong ilang mga minuto. I-subscribe na, i-like, i-share. Special shoutout ulit sa lahat ng bansa, Pilipinas to Italy. Kayo ang aking inspirasyon. Hanggang sa susunod na komentaryo, mabuhay po ang Pilipinas.